Meron pa tayong 84.7% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bagong lahat, huwag nating kakalimutan na mag-subscribe and click the bell para ma-receive ninyo lahat ang aking notifications. Mga parkoy, huwag na nga natin patagalin ang usapang ito. Tinalo nga ng Gilas Pilipinas ang Iran. Well, muntik-muntikan pa nga matalo ang Gilas Pilipinas dahil isang puntos lang ang nilamang nila. Although tinambakan nga nila pero nga nakahabol nga sa kanila ang Iran. Well, ang China nga napanalo nga ang kanilang laban sa South Korea na may score na 84-70. Ngayon, ang Gilas Pilipinas naman ang kanilang harapin kinabukasan. Well, ang South Korea nga hindi nga nakaungos sa panalo laban China. Mga parkoy, mahirap kalaban ang China dahil nga ang home court nga nila ang gagamitin. At hindi basta-basta yan mga parkoy gagawin daw nila ang lahat para manalo at patumbahin ang Gilas Pilipinas. Personalan na nga ito mga parkoy. Alam naman natin na merong alitan na nangyayari sa Pilipinas at China. Tinalo nga natin sila noong FIBA World Cup. Nakakapanghinayang lang mga parkoy, tinambakan nga ng Gilas Pilipinas ang China. Well, ang China nga talagang handang-handa na kalabanin ang Gilas Pilipinas. At alam naman natin na hindi sila papayag na matalo dahil nga talong-talo na nga sila sa lahat ng aspeto. Well, kung gagawin nila ang ginawa nila noon sa Gilas Pilipinas sa mga pandaraya, tingnan na lang natin kung ano ang gagawin ng Gilas Pilipinas pati na rin ang China. Well, hindi rin basta-basta magpapatalo ang Pilipinas laban sa China. Kayo mga parkoy, ano nga ba ang pwedeng mangyari dito sa dalawang koponan na to? Magpapatalo kaya ang Pilipinas pati na rin ang China? Well, kung ako ang tatanungin, medyo malabo-labo nga yan mga parkoy. Magkakalabasan yan at magkakapisikalan yan. 100% yan mga parkoy. Hindi magpapatalo ang Pilipinas pati na rin ang China. Well, nakakapanghinayang lang dahil before nga magkasama nga ito at magkatunggali. Well, dumako naman tayo dito kay Ahan Messi na galing Converge nga. Well, unang practice nga niya sa Barangay Ginebra. Ano kaya ang unang naramdaman niya? Dahil nga ang koponan na pinasukan niya talagang numero 1 pagdating sa mga fans at ilang beses na rin na nakapagkampiyon sa PBA. Well, siguro tuwang-tuwa nga ito dahil nga nalipat nga siya sa isang popular na team sa PBA. Ito ngang si Ahan Messi isang Filipino-American na malaki ang maitutulong o maiaambag nga sa Barangay Ginebra. Well, pag-usapan naman natin, ito si Kim Aurin. Well, nakita naman natin noon na nakapaglaro nga ito sa 3-on-3 at may napatunayan ito na pagkampiyon nga sila. At syempre, kasama dyan ay si Rafael Gu na may taas na 6'4" na lasal. Na alam naman natin na nakuha nga rin ito noong naglaro nga sila sa tour na basketball sa PBA mga parkoy. Well, nagpakitang gilas nga ito si Kim Aurin na sana nga makuha na tuloy-tuloy ang player na ito. Ito nga si Rafael Gu, syempre may taas na 6'4" at kumontrata na nga ito sa Barangay Ginebra ng 1 taon. Well, sa nakikita ko mga parkoy, maraming kapalitan to at medyo malabo-labo na magagamit ito basta-basta sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na marami talagang kapalitan to. Well, who knows? Hindi rin natin alam. And this is Ton the Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.